Sir Mar, unang-una po, ano po itong magiging agenda po ng inyo pong grupo dahil sa August 10, meron po kayong sasagawang 3-day or 3 araw po na transport strike. Ano po ba itong pangunahing layunin po nitong transport strike po na ito, Sir Mar? Layunin po nito ay ma-roll back yung presyo ng mga produktong petrolyo na alam naman natin na overpriced talaga yung binibenta sa merkado at kung hindi kaya na i-roll back, sana po ay mabigyan tayo ng matagal na nating hinihiling na fair increase. At least 2 pesos man lang sana yung maibigay sa atin upang nang sa ganon ay maibsan yung epekto nitong mataas na presyo ng mga petrolyo. Okay. At bakit po ninyo napagdesisyonan, Sir Mar, na 3 araw po itong sasagawa pong transport strike? At of course, hindi rin po ba dito, syempre, tanong po ng mga commuters kung hindi masyadong maapektuhan po yung mga mananakay po kung sakali, Sir? Kasi po, kailangan po na maiparating natin sa ating pamahalaan na tayo po ay seryoso sa ating panawagan at masakit man ay napipilitan tayo. Pero kanina, napanood natin na nananawagan ng Malacanang na kung sakali ay i-atras na muna itong transport strike at magkaroon ng dialogo. At itong mga susunod na araw, baka po makapag-meeting kami, tignan po namin kung ano yung magiging outcome nito dun sa panawagan din ng ating Pangulo. Okay. Kasi nanawagan sila, paano naman yung panawagan natin? Yes po. So sa 3 araw na ito, Sir, or sa August 10, kung talagang matutuloy po ito, kayo lang po, Sir, inyo po sa Manibela ang kasali po dito? Marami po. Okay. Marami po kami na magkakasama na mag-strike ngayong August 10 to 12. Kasama po dito yung mga transport cooperatives at transport corporation. Actually, sila ang nagpasimula nito kahapon na inutugat tayo na kung po pwede ay tayo yung mag-announce at samahan sila ng Manibela para makiisa dun sa transport strike. Yes po. At yan ba, Sir, ay within Metro Manila lang or hinihikayat nyo din kahit yung mga nasa province-wide po? Opo, kaya po 1 linggo ito na paghahandaan namin, kaya nag-announce na kami ng maaga para maiparating din po sa iba nating mga kasamahan na mga nasa probinsya po. Okay po. So dahil kanina sabi niyo, Sir Mar, ay para po ito dun sa panawagan ng fare increase at last week po tama binanggit po ng LTFRB, sisimulan na po nila yung pag-aaral or pagtalakay po sa dagdag pasahe. Kamusta po ba yun, Sir? Isa ba kayo sa naimbitahan po last time? Opo, isa po tayo sa mga petitioner doon sa fare increase. At kahapon ang nangyari, maganda naman ang outcome nung dialogo o nung hearing. Pinakinggan naman tayo ng LTFRB. Yun nga lamang ay siyempre ang pagpapasya ay nasa Malacanang pa rin sa ating Pangulo kung aaprubahan yung fare increase na hinihingi po natin. Okay. Pero sa inyo, Sir, ano yung petition po ninyo pinaka-ideal na ngayon, fare increase po na hindi masyadong talo yung mga pasahero pero patas din para sa mga drivers at operators, Sir? Kung maalala po natin ay meron ng piso na inaprubahan noong Marso. Bago pa ito ipatupad, nagkaroon ng suspension. Sinuspend ito ng ating Pangulo. Kaya isa doon sa aming mga petition ay malit yung suspension ng fare increase at sana ang prayer namin doon sa petition ay madagdagan pa yung piso na nag-grant na ay madagdagan pa ng piso, kaya 2 piso po yung hinihingi natin. Okay po. So, paano ba yun, Sir? Kasi biglaan, di ba, yung pag-suspend din nun, ipapatupad na sana, biglang sinuspend. Wala pa bang, hindi ba pwedeng i-push na lang po yun, Sir, kung sakali, ng LTFRB? Oo nga po siguro nangangailangan pa ng patnubay o ng desisyon mula sa ating Pangulo at sa mga economic advisors ng ating Pangulo. Lalong-lalo na ang DepEd at ang Department of Finance. Okay. Ito, panghuli na lang natin, Sir Mar. Inyong pahayag din po sa ngayon na nagkaroon po mismo ngayong araw po ng rollback po sa presyo ng langis. Yun nga lang, kumpara po kapag may oil price hike mataas, ngayon po, ang baba naman po ng rollback, Sir. Opo, insulto itong
50 cent, 60 centavos na rollback kasi sa loob ng isang buwan 25 pesos yung sa buwan pa lang ng July. 25 pesos yung itinaas nung presyo ng diesel at gasolina. Mas mataas yata sa gasolina. Tapos bibigyan tayo ng 50 centimos na rollback. So napakalayo po nito at hindi na kayang tiisin ng transport sector. Okay. At do you believe din po yung parang same na sentimiento kasi dito po sa sa Dagupan sir, sabi nila na parang naghihintay lang po lagi ng pagkakataon yung mga gasoline stations tuwing nagkakaroon po ng mataas na oil price kasi kapag ganitong rollback nga raw po, hindi naman nagkakaroon po ng yung parang out of stock sir sa mga gasolinahan. Opo, yan naman po ay nangyayari kapag halimbawa mataas ang diesel bukas. Ang nangyayari ngayong araw na to ay mawawalan ng stock para bukas nila ibebenta. Kumbaga madaya po yung mga gasolinahan na gumagawa po nito. Sana wag nyo nang gawin kasi kawawa po ang taong bayan. Okay po. So, ayun lang muna sa akin, Sir Mar. Baka gusto nyo na lang po manawagan po mula po sa Manibela. Go ahead po, sir. Opo, nananawagan tayo sa lahat ng ating mga kamanibela. Naka-kooperatiba man kayo o naka-korporasyon, sana magsama-sama po tayo na ipaglaban ng ating kabuhayan. May panawagan ng fair increase at sana po maunawaan din tayo at makiisa ang ating mga mahal na mananakay. Maraming salamat po. Thank you, sir. At magandang gabi. Ingat po kayo. Magandang gabi po.